150. At dahil nga dyan ay welcome sa Lagawa Mountain Province, Yon. Hello guys, what is up nga pala sa inyo? At welcome back sa ating channel. Ang tagal din nating hindi nagkita. Akalain mo ba naman kasi yun, halos 4 na buwan na hindi tayo nakapag-moto vlog. Ang pinaka main reason nga natin dito ay yung nangyari sa atin na aksidente. Kung saan nga ay inipit tayo ng truck. Though wala namang may gusto dun sa nangyari, pero ganyan talaga ang aksidente. Biglaan yan at hindi mo ito mapipredict. Yung tipong magugulat ka na lang, nakahagdusay ka na pala sa kalsada. Yung tipong kahit anong gawin mong ingat magmaneho, ay may posibilidad pa rin na maaksidente ka sa daan. Ganyan talaga ang buhay sa kalsada. Kailangan mong maging laging handa. Sabi nga nila, always expect the unexpected. At syempre, huwag mong kalimutan magdasal sa itaas. Dahil kahit anong galing mo magmaneho, kahit anong galing mong umiwas sa aksidente, kung wala ka namang proteksyon mula sa itaas ay baliwala yung mga skills mo. Kaya lagi tayong magdasal bago tayo bumiyahe. To be honest nga ay yun yung nakalimutan namin noon bago kami bumiyahe. Yung tipong nagre-rely ka na lang sa skills mo sa pagmamaneho. Yung tipong di bale kabisado ka naman na yung daan. Alam ko na bawat kurbada sa daan eh. Pero anong nangyari? Na-aksidente kami. Kaya always pray before you ride. Sa mga hindi nga pala nakakaalam ay ang gamit nating motor ay Honda Wave 100. All stock nga pala ito at open carb lang. At ito nga yung gamit nating motor papuntang Mountain Province. Yes guys, 100cc lang ito at wag nyong maliitin ito porque 100cc lang kasi kahit 100cc lang ito ay kayang-kaya pa rin itong mag long ride. Pero of course, expect na natin na medyo mabagal yung takbo natin kasi maliit lang yung kanyang makina at all stock nga lang ito. Kadalasan nga ay umaabot sa kulang-kulang na 4 na oras yung biyahe natin from the Trinidad to Lagawa Mountain Province. Kasama na din doon yung stopovers at merienda. At dahil Wave 100 lang yung dala natin, expect na natin na baka abutin tayo ng 4 na oras o mahigit pa. At dahil medyo luma na ang ating dalang motor ay magdadala muna tayo ng mga tools para lang if ever ay masiraan tayo sa daan ay may dala tayong pambaklas. Ang model nga pala nito ay 2007 model. Bale 16 years old na nga itong motor na ito at hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ito. At dito nga ay malapit na tayo sa Acop National Tollgate. Ito nga yung pinaka-entrance ng Halsima Highway. Nang biglang, Please no! 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 at biglang bumulwak yung gasolina ng motor. Buti na lang naka-off yung motor bago ito bumulwak. Kasi if ever na umaandar ang motor natin at biglang bumulwak yung gasolina, ay malaki yung posibilidad na mag-cause ito ng apoy. Lalong-lalo na ito kasi malapit lang yung spark plug sa ating carb. Kaya sobrang delikado. Kaya buti na lang talaga naka-off yung makina bago ito bumulwak. At pag-check ko nga ay hindi sa carb nanggagaling yung gasolina kundi sa hose na nagdurugtong sa tangke papuntang carb. Possible nga na natanggal yung hose sa may tangke or may butas sa ating hose. At pag-check ko nga ay confirm natanggal nga yung hose sa ating tangke kaya kailangan kong baklasin yung fairings. Bale, ang ginawa ko lang ay binalik ko yung hose sa may tangke at ilagyan ko lang ito ng 2 clamp kasi lawlaw na yung nakalagay na clamp. Yun siguro yung reason kung bakit nahugot yung hose mula sa tangke. At ganun din yung ginawa ko sa carb, bale pinalitan ko lang din ng clamp para sigurado. Buti na lang talaga nakapatay yung makina bago bumulwak yung gasolina kasi sobrang perwisyo kung nagkataon. At buti na lang din may dala tayong tools. So ayan, binabalik ko na yung mga fairings at dahil nga sa pagbulwak ng gasolina ay maraming gasolina din ang nasayang sa ating motor. Kaya kailangan nga natin magpagasolina ulit. Naghahanap na nga ako ng gasolinan. Balak ko nga sanang pumunta sa Clean Fuel para magpagasolina kaso na-realize ko na medyo malayo na ito. Kaya bumalik na lang ako sa pinakamalapit na gasolinahan at doon na lang ako nagpagasolina.
Bali 150 pesos lang yung pinagasolina natin dito kasi may konti pa namang natitirang gasolina sa tangke. 150. At ayan na nga, bumalik na ako sa may tollgate kasi naiwan yung kasama natin doon. Nga pala, biglaan lang pala ang biyahe namin ito kasi kailangan lang talaga namin umuwi doon sa Mountain Province. So ayan na nga, nagsimula na kaming bumiyahe. At medyo nakakapanibago nga yung pakiramdam kasi parang unang biyahe ulit namin ito nang gamit yung motor. Siyempre andun pa rin yung trauma at takot na baka mangyari ulit yung aksidente, kaya ang ginawa ko na lang ay medyo nagdahan-dahan na lang kami sa daan at sa pag-overtake para kahit papano ay ligtas kami. At siyempre gaya nga ng sabi ko kanina ay always pray before you ride. At of course, ride at your own pace. Huwag kang sumabay sa mga sasakyan na nagmamabilis. Just take your time at enjoy the ride. Yun lang. Para saan ba't makakarating din tayo sa ating destinasyon. Saktong-sakto pa nga na umaaraw ngayon kaya mas lalong sumarap yung ride natin. Pagdating nga pala namin sa may Atok ay medyo makulimlim na yung kalangitan. Normal na yung ganito dito sa Atok dahil sa taglay nitong elevation. At dito nga rin pala nakalukit ang isa sa highest point ng Philippine Highway System. At dahil dyan ay stop over muna kami dito para makapagpahinga. Pati na rin yung motor natin kasi air cooled nga lang ito. At syempre stop over muna kami para kumain at makapag-merienda muna. Hindi nga pala kami nakakain ng pang-umaga kaya kailangan talaga namin kumain. At ayan na nga, pagkatapos nga namin kumain ay tumuloy na kami sa aming biyahe kasi medyo umaambon na. At di pa nga kami nakakalayo ay umulan na agad. Buti na nga lang ay hindi ito gaanong kalakas at tumila din kaagad. Pero kahit ganun pa man ay binasa pa rin ito ang kalsada na lalong nagpahirap sa atin kasi medyo may trauma din tayo sa mga basang kalsada. Lalong lalo na at may mga parte talaga ng kalsada na maputik kaya doble ingat talaga tayo dito. At nakarating na nga kami dito sa arko ng Mountain Province. Nagpa-picture muna nga kami dito at umihi saglit. At pagkatapos nga ay tumuloy din kami sa aming biyahe kasi umaambon pa rin at medyo basa na kami at nilalamig. At dahil dyan mga guys ay nakarating din tayo ng ligtas dito sa Lagawa Mountain Province. At dahil nga dyan ay welcome sa Lagawa Mountain Province. Yun. Bali inabot nga pala kami ng 4 hours mahigit para makarating dito. Pero worth it naman yung 4 na oras na biyahe dahil sa wakas ay nandito na kami at nakarating din kami ng ligtas. At yun nga pala yung gamit nating motor. At dahil dyan ay dito ko muna tatapusin ang video. Maraming salamat nga pala sa mga nanood. Kaya kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog.